Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. O dakilang Diyos, kami ay lumalapit sa inyo, kayo na punong-puno ng integridad sa inyong sarili. At wala kaming sukat na sisi sa inyo na anumang pagkukulang o pagkakasala sapagkat napaka-pure ninyo. Sa aming pag-aaral ngayong hapon na ito, tulungan mo kami na makita yung katapatan at yung integrity ninyo. At mahamon kami sa salita na aming pag-aaralan na tumutukoy sa pagkakaroon din ng integridad ng inyong mga lingkod, katulad ng Apostol Pablo. Ngunit higit sa lahat makita namin ang pinakadakilang servant na sinugo ninyo dito sa lupa, nabuhay sa kalagitnaan ng namin at namuhay ng blameless at inosente sa anumang pagkakasala. Nawa maging kawangis namin si Jesucristo at maluwalhati namin ang dakilang pangalan ninyo para sa kaluwalhatian niya at sa benepisyo ng inyong bayan. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Walang ating text ay pinamagatan ng inyong lingkod na the undeniable innocence of God's servants, sapagkat dito sa ating text, bagamat hindi magsasalita dito si Pablo, ay siya yung pinakatema dito dahil siya yung pag-uusapan, si Festus at si Agrippa ang mag-uusap dito, pero 2 beses mababanggit na si Pablo ay walang sukat na maibintang sa kanya, itong si Festus, at hihingi si Festus ng tulong kay Agrippa na makapagbigay ng ulat na maibibigay niya kay Emperor Nero para masabi na karapat dapat siyang iharap sa hukuman doon sa higher court ng Roman Empire. Well, makita natin dito itong mga bahagi na ito doon sa Acts 25:13 to 27. And by the way, doon sa nakaraan na pag-aaral dito, bago natin basahin yung ating text, ay nakita natin na si Pablo ay nakaset na siya to go to Rome at wala nang bearing itong pagharap niya kay Agrippa dito. Ngunit ninais ni Luke at ng probidensiya ng Panginoon na magkaharap sila para patunayan ng 2 bagay. Una ay yung integridad ni Pablo, which is our text, and then sa chapter 26 ay yung pagkakataon ni Pablo na once more sa isang official tribunal ay makapagbigay siya ng testimonya at maipangaral niya ang gospel sa kahuli-huli ang pagkakataong haharap siya sa official na tribunal dito sa Acts. Well, yun yung ating titingnan. Yung unang pagkakataon dito ay papatunayan na si Pablo ay walang kapintasan pagdating sa Roman law. Tayo po ay basahin ang Acts 25:13 to 27. Now, when some days had passed, Agrippa the king and Bernice arrived at Caesarea and greeted Festus. And as they stayed there many days, Festus laid Paul's case before the king, saying, "There is a man left prisoner by Felix, and when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews laid out their case against him, asking for a sentence of condemnation against him. I answered them that it was not the custom of the Romans to give up anyone before the accused met the accusers face to face and had opportunity to make his defense concerning the charge laid against him. So when they came together here, I made no delay, but on the next day took my seat on the tribunal and ordered the man to be brought. When the accusers stood up, they brought no charge in his case of such evils as I supposed. Rather, they had certain points of dispute with him about their own religion and about a certain Jesus who was dead, but whom Paul asserted to be alive. Being at a loss
how to investigate these questions, I asked whether he wanted to go to Jerusalem and be tried there regarding them. But when Paul had appealed to be kept in custody for the decision of the emperor, I ordered him to be held until I could send him to Caesar. Then Agrippa said to Festus, I would like to hear the man myself. Tomorrow, said he, you will hear him. So in the next day, Agrippa and Bernice came with great pomp, and they entered the audience hall with the military tribunes and the prominent men of the city. Then at the command of Festus, Paul was brought in. And Festus said, King Agrippa and all who are present with us, you see this man about whom the whole Jewish people petitioned me, both in Jerusalem and here, shouting that he ought not to live any longer. But I found that he had done nothing deserving death. And as he himself appealed to the emperor, I decided to go ahead and send him. But I have nothing definite to write to my Lord about him. Therefore, I have brought him before you all, and especially before you, King Agrippa, so that after we have examined him, I may have something to write. For it seems to me unreasonable in sending a prisoner not to indicate the charges against him. Itong binasa po natin ito ay yung pang-apat na major na hearing ni Pablo mula nang siya ay maaresto sa Jerusalem. Well, nagsimula ang lahat ng ito, kung ating babalik tanawin, nagsimula ito nang si Pablo ay hulihin ng galit na mga tao sa Jerusalem. Well, siya ay niligtas ng mga Roman soldiers para siya ay ilayo doon sa bantang pagpatay sa kanya. Pagkatapos ay dinala siya sa Caesarea kung saan siya nilitis ni Governor Felix. Upang makuha ang pabor ng mga Hudyo, ang ginawa ni Felix ay iniwan siya sa Caesarea at binilanggo doon ng 2 taon. Nung si Festus ay pumalit bilang governor, kapalit ni Felix, ay muling binuhay ng mga Jewish leaders ang kanilang mga accusations laban kay Pablo. You see, 2 years have lapses, pero hindi pa rin nila nakalimutan yung galit nila kay Pablo. Well, nais ni Festus, katulad din ni Felix, nais niya na makuha ang kanilang pabor, yung pabor ng mga Hudyo, kaya iminungkahi niyang litisin si Pablo sa Jerusalem. Ngunit alam ni Pablo ang panganib nito, kaya giniit niya ang kanyang karapatan bilang isang Roman citizen. I want to face and I want to bring my case to the emperor, kay Caesar. Umapila siya kay Caesar. Well, tinanggap ni Festus ang apila, kaya nakatakda na si Pablo na ipadala sa Rome. So, nakatakda na, pero may mga necessary na preparations bago siya paglakbay doon sa Rome. Bago niya mangyari yon, naharap din si Festus sa isang mabigat na problema. Kailangan niya na mag-submit ng ulat sa emperor. Kailangan niya magpadala sa emperor, ito yung kaso. Ngunit wala siyang malinaw na kasong maisulat laban kay Pablo. Sa panahon yon, taman-tama, dumating si King Agrippa II at ang kanyang kapatid na si Bernice sa isang opisyal na pagbisita. Ito ay official, kumbaga ito ay state visit nitong si Agrippa dito sa kauupo lamang na si Festus. Well, ang naging bunga ay isang formal hearing sa harapan ni King Agrippa at ng mga panauhin kung saan muling binigyan si Pablo ng pagkakataong magsalita. Well, nakita ni Festus na isang magandang pagkakataon nito kasi si King Agrippa ay isa or the last Herod actually, at siya ay, ibig sabihin, siya ay isa sa mga tributaries na namamahala sa Jerusalem. Isa sa mga cities na kanyang pinamamahalaan ay ang Jerusalem. At dahil siya ay isa sa mga Herod, aware, alam ni Festus, aware si Agrippa
sa culture ng mga Hudyo at sa mga kaganapan sa Jerusalem. Kaya maaaring mas maintindihan ni Agrippa kung ano yung charges na binibigay sa kanya na sa tingin niya, sa kanyang standpoint bilang isang Roman citizen, ay hindi niya alam kung ano ba talaga yon at wala siyang maibintang kay Pablo. Marahil may masasabi itong si Agrippa para sa kanya. Pero in the end, hanggang sa huli, wala pa rin silang makikitang pagkakasala kay Pablo at itong maging si King Agrippa ay muntik pang mapaniwala ni Pablo sa kanyang testimonya. Well, dito makita natin yung legal uprightness versus yung Jewish injustice. Kasi makita natin dito na yung maayos at napakapatas ng Roman legal process kumpara sa impartial at injustice ng mga Hudyo. Si Festus, bagamat nalilito siya, ay hindi siya makahanap ng tunay na kasalanan kay Pablo. Kasi wala naman talaga siyang kasalanan na sukat na dapat siyang patayin or dapat siyang ikulong batay doon sa universal. At nung panahon na yon ay yung tribunal talaga at legal na system. Kumbaga may say pagdating sa judiciary, talagang Roman law. Pero according sa Roman law, wala silang maibibintang talaga kay Pablo. Ang mga paratang ng mga Hudyo ay pawang pangrelihiyon at walang bigat sa batas ng Roma. Kaya't sa mata ng Roman law, si Pablo ay hindi kriminal. Isa siyang inosente. At yun ang ina-highlight dito. Kung ating papansinin, di ba, yung original na paratang kay Pablo, di ba, ang original na paratang sa kanya, he desecrated the temple by bringing unbelieving or by bringing Gentiles sa Jewish court, and that is a desecration para sa kanila sa templo. Pero ang totoo, wala naman siyang pinapasok doon na mga Gentiles. Nandun siya para mag-pay ng tribute or mag-pay ng kanyang vow. At ang mga sinama niya doon ay mga probably mga Hudyo kung may kasama man sila. So, hindi yun totoo. Pero, dito, along the way, hindi na nabanggit ulit yung kanilang yung sala na yon. Hindi na yon mababanggit. Sa halip, ang usapin ay nauwi sa pagkamatay ni Jesus na sinasabi ni Pablo na muling nabuhay. Yun yung nabasa natin sa verse 19. Yun yung naging pinakapuso ng charge sa kanya. Merong nangyaring resurrection, which is pinapabulaanan ng mga Sadducees, and then ayaw din paniwalaan ng mga Pharisees. Well, kaya doon sila galit na galit. So, pinapakita nito na ang tunay na dahilan ng galit ng mga Hudyo, hindi yung desecration ng temple, kundi yung ebanghelyo na hindi nila maintindihan kahit nila anong suriin, hindi nila ma-connect yung Old Testament na sinasabi at pangako ng Diyos at doon sa nangyayari kay Kristo or nangyari kay Kristo. Hindi talaga ang batas ang dahilan dito, ang problema dito. Hindi yung pagkakasala ni Pablo sa anumang batas. Kaya naman, hindi krimen ang pagtuturo ng ebanghelyo at ito ay napapatingkad kapag ang mundo ay walang sukat na maiparatang sa mga lingkod ng Diyos. Ito yung pinapakita dito, na kahit na ang mundo mag-akusa sa atin at gusto tayong i-blame, pero kung tayo ay tunay na namumuhay ayon sa Ebanghelyo, makikita nila na ang Ebanghelyo ay hindi siya krimen, ito ay isang katotohanan na nagko-compound ng mundo. Napapatingkad yon because of our innocence sa anumang pagkakasala. Well, yan ang ating mensahe na makikita dito. The undeniable innocence of God's servants highlights that the gospel is no crime, but the truth that compounds the world. I'm not saying na nakadepende ang gospel
yung integrity ng gospel sa integrity ng nagpapatunay dito o nagpapahayag nito. Totoo at in itself ay ang gospel ay matuwid at hindi siya isang krimen kahit ipangaral ito ng isang tao na mayroong background na hindi maganda or may ginagawang masama. So hindi nun ini-invalidate ang gospel, pero I want to emphasize na na-highlight ng ng ating mabuting mga ginagawa at nung ating pagiging inosente sa batas ng tao, yung integridad ng gospel. Kumbaga, hindi siya dapat isipin na isang mensahe na magbubunsod sa isang tao para gumawa ng masama. Just it is because yung nangangaral nito ay nagpapakita na ito yung buhay na walang pagkakasala. Well, sa Tagalog, ang hindi maikakailang walang kasalanan ng mga lingkod ng Diyos ay nagpapatingkad sa katotohanan na ang ebanghelyo ay hindi krimen, kundi ang katotohanan na nagko-compound or nagdudulot sa mga hindi mananampalataya ng kabalisahan or kalituhan. Hindi nila maintindihan. So, hindi ko sinasabi na ang mga lingkod ng Diyos ay perpekto o walang kasalanan, walang pagkukulang. May mga kahinaan at paminsan-minsan, aminado tayo dito, na meron tayong mga pagkakamali at may mga lapses tayo. Ngunit, hindi natin sinasadyang salansangin ang batas ng tao para sa sariling kapakinabangan. Well, hindi ko sinasabi na tayo ay walang kapintasan. Meron tayong mga pagkakamali. Pero hindi natin sasadyaing salansangin ang batas ng tao para sa ating kapakinabangan. Kung may pagsalangsang man na tayo ay gagawin, ito ay dahil napipilitan tayong gawin ito sapagkat nakikita natin when it comes doon sa situation na yung batas ng tao ay sumasalungat sa batas ng Diyos. We need to make a stand and kailangan nating salansangin yung batas ng tao dahil mas mataas ang batas ng Diyos at yung katwiran ng Diyos kaysa sa kalikuan ng batas ng tao. Just like yung stance ng mga Hudyo dito, na kailangan patayin si Pablo just because they think hindi siya sumusunod sa kanilang manners and customs, lalo na sa pagdating sa pagsamba. Well, dito sa pagkakataong ito, katulad ni Pablo, kailangan nating sumalungat. At yung pag-uphold at pag-apply ng gospel sa buhay, ay hindi kailanman maituturing na isang maling bagay or krimen. Ngunit marami ang na-offend dito sapagkat hindi nila ito naiintindihan. Kahit na hindi masama ang gospel na ina-uphold at pinamumuhayan natin, marami ang ma-offend dito kasi hindi nila ito maintindihan. At lalo na kumukontra ito sa kanilang nakagisnang paniniwala at pamumuhay. Merong offense. Hindi natin nais ma-offend ang mga tao, pero merong natural offense ang gospel. And actually, we want them to know the truth kung papaanong ito ay naiintindihan natin. Pero hindi natin maiwasan na mayroong hindi makakaintindi sa atin at ma-offend. Katulad lang ng nangyayari kay Pablo dito. Ngunit kung sa kabila nito ay ma-offend ang mga tao, ay hanapan tayo ng butas, nawa katulad ni Pablo ay wala silang sukat na maibibintang sa atin. Nawa ay patuloy nating iakma ang buhay natin sa prinsipyo ng Ebanghelyo sapagkat kailanman ang Ebanghelyo ay hindi mali na ipamuhay. So, kahit na pagbintangan tayo, kahit na may ginagawa tayong mabuti dahil sa ating paniniwala, ituloy pa rin natin ang ating paniniwala katulad ng nangyayari kay Pablo dito. Ngunit ito yung katotohanan. Dahil nabubuhay tayo sa mundong ito, mayroon silang makikitang pagkakamali sa ating buhay. Hindi tayo perfecto. Maaring makita nila ang nakaraan nating buhay nang bago tayo maligtas. Maaring
ang maging persecutor natin ay mga dati nating kaibigan na dati kasama natin na gumawa ng mali. At nakikita nila yung dati nating buhay at meron talaga silang masisisi sa atin. Pwede na yung anak natin ang accuser natin at sinasabing hindi naman akma talaga sa buhay mo yung o sa paniniwala mo yung ibinubuhay mo. I mean, pwede na yung kapitbahay natin na narinig tayo na kung paano tayo magsalita nung minsan na pumutok tayo sa galit. At yun ang ibinibintang nila sa atin. Kasi hindi talaga tayo perpekto. Hindi natin maikakaila ang mga ito at lahat tayo ay guilty na meron talaga tayong kapintasan. Sapagkat ang totoo, walang tao ang walang kapintasan maliban sa isa. And that is, itong tao na ito ay nabuhay ng perpekto at hindi yun si Pablo. Hindi si Pablo ang talagang bida dito. Ang taong ito ay walang judicial at moral na kapintasan. Siya ang tunay na inosente pagdating sa kasalanan. Kung si Pablo, pagdating sa judicial system ng Rome, wala siya talagang kapintasan, pero we can know na bilang tao, si Pablo, morally, may kasalanan at kapintasan siya. Pero itong tao na ito, na nag-iisang matuwid, ay walang anumang kapintasan. Ngunit, siya rin ay pilit na pinaratangan ng pagsalangsang sa batas. At higit pa roon ay pinarusahan ng kamatayan at pinagbayaran ito kahit hindi niya ito ginawa. Ginawa niya yon dahil hindi natin kayang maging totoong inosente sa harapan ng tao at ng Diyos. Ginawa niya yon on behalf of sinful people, pero naniniwala at maniniwala sa Kanya. Kaya kung mapatunayan man ang hukuman ng mundo na nakagawa tayo ng kasalanan, sa hukuman ng Diyos ay wala tayong kasalanan sapagkat may sumunod ng buong kalooban ng Diyos para sa atin at may sumalo ng kaparusahan na dapat ay sa atin. Yun ay walang iba kundi si Kristo. Siya ang totoong inosenteng lingkod ng Diyos. At siya yung humaharap, at siya yung sumalo, at siya yung sumunod. Siya yung sumunod ng dapat nating sundin. Kaya napakalaking biyaya nito para sa mga hindi perpektong katulad natin. Itong magkaroon ng isang tao na sa halip na parusahan tayo, pero sinunod niya yung batas ng Diyos para sa atin ng perpekto at yung na-earn niyang righteousness ay ipinakita or binigay sa atin, isinuot sa atin na parang balabal. Isang malaking biyaya ito sa atin kasi hindi tayo perpekto. Kaya naman bilang ganti ay iyakma natin ang ating buhay sa kanyang pamumuhay at kung madapa man tayo sa daan, bumangon tayo sa pag-asang hindi na nagagalit ang Diyos sa atin at hindi na tayo aakusahan ng hukuman ng Diyos kailanman. Tayo ay humingi ng tawad at lumapit sa Diyos dahil meron na tayong inosenteng representative, a perfect, a blameless representative, and that is the Lord Jesus Christ. So, what may be the effect when people try to accuse us but cannot find any fault in us? Ano yung magiging epekto? At makita natin dito ang isang bagay. Our innocence makes the unbelieving world incompetent. Whenever ang mundo maghahanap ng anumang bintang sa atin, where in fact tayo nabubuhay according sa rules at sa prinsipyo ng Ebanghelyo, they would find themselves na incompetent, katulad sa nangyari kay Festus dito. So pansinin natin, basahin natin yung ating text sa verses 18 to 19 and then 24 to 27. Sabi dito sa 18 to 19, nung unang paghaharap, this is a private na pag-uusap ni Festus at ni Agrippa. Sabi dito sa 18, when the accusers stood up,
They brought no charge in his case of such evils as I supposed. Rather, they had certain points of dispute with him about their own religion and about a certain Jesus who was dead, but whom Paul asserted to be alive. And then, let's jump sa verse 24 to 27. This is when Paul is actually in the tribunal at nagsasalita, ine-explain ulit ni Festus ano yung nangyayari, ano yung charge sa kay Pablo. At before King Agrippa and all the yung mga magistrates ng panahon na yon na present doon. Sa verse 24 to 27, and Festus said, King Agrippa and all who are present with us, you see this man about whom the whole Jewish people petitioned me, both in Jerusalem and here, shouting that he ought not live any longer. But I found that he had done nothing deserving death. And as he himself appealed to the emperor, I decided to go ahead and send him. But I have nothing definite to write to my Lord about him. Therefore, I have brought him before you all, and especially before you, King Agrippa, so that after we have examined him, I may have something to write. For it seems to me unreasonable in sending a prisoner not to indicate the charges against him. So Festus twice stated that he found no fault in Paul, and he wanted Agrippa to help him draft his report to Caesar. At nung panahon na yon, ang Caesar, ang emperor ay si Nero. Habang inihanda yung pagbiyahe ni Pablo sa Rome, ay may problema si Festus. Wala siyang valid reason para dalhin si Pablo sa higher court ng imperyo. Nakakita siya ng pag-asa nung nag-courtesy visit si Agrippa sa kanya at ang nakababata niyang kapatid na si Bernice. Sa tingin ni Festus ay tamang-tama ang pagkakataong ito kasi siya ay isa sa mga Herod. Alam natin, ang mga Herod ay appointed ng Rome para mag-oversight sa mga cities ng Roman Empire at si Agrippa ang nakatoka sa Jerusalem at sa mga surrounding cities ng Jerusalem. Aware siya sa mga affairs at customs ng mga Hudyo, kaya malamang nainisip ni Festus na mas naunawaan ni Agrippa yung charges ng mga Hudyo para kay Pablo at maaaring makatulong para makapagbigay siya ng valid na incident report or a certain report kay Nero pag pinadala niya si Pablo doon. Sa unang bahagi, nagkaroon sila ng private conversation ni Agrippa at doon binanggit niyang wala siyang makitang valid charges against Paul as much as the Roman law is concerned. Kaya pumayag si Agrippa, sabi niya, let me hear him. Pumayag si Agrippa na magkaroon ng isang formal hearing. Kaya sa kinabukasan, humarap si Pablo kay Agrippa at sa mga soldiers at iba pang magistrates ng Rome. At yung binanggit doon, with great pomp. Ibig sabihin, yung matindi yung entrance dito, marangya, extravagant, at kumbaga intimidating. Kung ikaw siguro si Pablo na ganito, with all the Roman soldiers na naka-line up and all the leaders ng panahon na yon, doon sa lugar na yon, ma-intimidate ka. Pero si Pablo, tahimik lang dito at naghihintay ng kanyang pagkakataon para makapag-explain. Ang kanyang kumbaga parang pinipigilan ni Pablo ditong magsalita. Excited siya pero hindi muna siya magsasalita. Kasi pag nagsalita siya, sasabihin niya yung katotohanan na wala siyang ginawang masama. It is the gospel who made all of this at hindi krimen ang gospel. Yun ang, kumbaga, excited siyang sabihin yon. Sa harapan ng lahat, ay inulit ni Festus na wala siyang makitang sala kay Pablo. Ngunit dito, sa pangalawang pagkakataon, na sabihin niya ito, meron siyang inamin. Meron siyang matinding problema. Wala siyang maibigay na valid charges laban kay Pablo. Ang totoo, Festus does have a report. Alam niya, hawak niya yung report na mula sa mga Hudyo. Pero siya mismo ay nakikitang wala itong basihan.
Kaya ito yung dilemma niya. Kung ipapasa niya yung charges na yon kay Nero, tatanungin siya ni Nero, kung alam mo palang hindi valid yung charges, bakit hindi mo na lang pinalaya si Pablo at hindi mo na lang hindi mo na aksayahin yung oras ng Rome? Bakit kailangan pa siyang dalhin dito? And that would show na yung incompetence ni Festus. So Festus is caught up in a self-made quandary. Matindi. Siya mismo yung may may kagagawan dito. Siya ay natatrap doon sa kanyang sariling mga kagagawan. Bakit? He can't justify sending Paul to Caesar without charges, and also he can't justify releasing Paul dahil magagalit ang Hudyo sa kanya. He just wanted na maging friend sa mga Jews. Actually, may mga commentators naghihintay si Festus ng bribery mula sa mga Hudyo. Naghihintay siya ng maleta na may bigay sa kanya para lang gumawa ng aksyon laban kay Pablo. Kasi na-stuck si Festus at sa tingin ko, ito ang gusto ni Luke na i-highlight dito para ipakita yung weakness ng earthly authority kapag gusto nilang usigin ang inosenteng tao ng Diyos. Na-stuck talaga si Festus. At sa tingin nyo, natulungan kaya siya ni Agrippa? Kung babasahin natin yung chapter 26, no, hindi siya natulungan. Actually, muntik pang mapaniwala ni Pablo si Agrippa. Pero ang ginawa ni Agrippa, nung mapapaniwala na siya, hindi niya matalo sa argumento si Pablo at tila parang makukonbinsi na siya, nag-walk out. Nag-walk out sa Senate. At pero binanggit niya kay Festus, wala talagang kasalanan ng taong ito. And in the end, sa bandang huli, sa chapter 26 ay sinabi ni Festus, this man could have been set free if he had not appealed to Caesar. Ngayon dito, hugas kamay na si Festus. Dapat mapapalaya na to pero hindi ko siya kayang palayaan kasi humingi na siya humiling na siya na humarap kay Caesar. Kumbaga parang the blame is on Paul now kasi yun na yung request niya. Hindi talaga gusto niya ipakita dito, wala siyang kasalanan, bakit hindi niya mapalaya si Pablo. Pero ang totoo, ayaw niyang palayain si Pablo dahil magagalit sa kanya ang mga Hudyo. Well, kaya sinabi niya na lang na kung hindi lang sana siya humiling na humarap kay Caesar. So all Festus wanted is to save his face. The only solution para mawala yung kanyang kahihiyan dito is to find fault in Paul. But he cannot find any, kaya in the end, lalabas na incompetent talaga si Festus. Sa madaling salita, in other words, earthly rulers look powerful with great pomp, but when they try to condemn God's innocent servant, they end up revealing their own incompetence. So, this is the point. When God's people stand in integrity, the world cannot prove fault, and its accusers are left powerless. Ito yung power ng isang mananampalataya. When his life is according to the righteous living of the gospel, kapag yun ang pamantayan ng tao ng Diyos, walang anumang fault na may bibintang sa kanya, and all those who wanted to find fault will prove na incompetent itong mga tao na ito in giving charges against us. Alam natin na ang integridad ay nag-aalis ng lakas ng akusasyon. Kung may integrity ang tao na naaakusa, walang anumang akusasyon ang mananaig. Ang mundo ay laging naghahanap ng contradiction sa mga mananampalataya. We are a walking spectacle sa kanila. At mas madali nilang makita at talagang minsan hinahanap nila, matalas yung mata nila sa mga pagkukunwari ng mga mananampalataya, katiwalian, tsaka yung selfish ambition. Minsan, hindi ka naman selfish sa mga ambition mo, pero dahil meron kang tinutupad sa iyong buhay, naakusahan tayo that there is something wrong in our motive, or yung katotohanan lang that we are affluent,
meron tayong kapangyarihan, meron tayong wealth, people are accusing us of something wrong na ginawa natin na na-achieve. That's why we achieved that goal. Kasi mainit ang mata ng mundo sa atin. Ngunit kapag ang mga mananampalataya ay namumuhay ng tapat sa Ebanghelyo, bumabagsak ang mga paratang dahil wala itong matibay na batayan. Kaya ang sandala natin dito is yung ating pag-adhere sa Ebanghelyo at yung paglapat ng ating buhay doon sa Ebanghelyo. At dito mawawalan ng credibility ang ating mga accusers. Kung paanong si Festus ay napahiya sa harap ni Caesar, ganun din ang ating mga accusers ay mawawalan ng moral authority kapag hindi nila mapatotohanan ng kanilang mga bintang. Ang kanilang galit ay naglalantad ng sarili nilang kahinaan, hindi ng ating kasalanan. Pero ang kawalan ng kakayahan ng mundo na hatulan ng mga tao ng Diyos ay hindi lamang sa kanilang kawalang sala, yung pagiging walang sala, kundi patunay na pinangangalagaan ng Diyos ang kanyang misyon dito sa mundong ito. It is because of the sovereignty of God. Walang maibibintang ang mga tao ng Diyos sa atin dahil ang kagustuhan ng Diyos ay magpatuloy ang kanyang iglesia, ang kanyang kaharian dito sa mundong ito. Ang Ebanghelyo ay patuloy na sumusulong sapagkat hindi ito maituturing na krimen ng sino mang tao. Dahil sa kalooban ng Diyos, ang katwiran ay makikita lamang sa mensahe ng Ebanghelyo. So, at then lalo din tumitibay ang patotoo ng mananampalataya kapag may integridad. Sapagkat ang integridad ay hindi lamang pumipigil ng maling paratang, ito rin ay nagpapalakas ng patotoo ng Ebanghelyo. Sapagkat nakikita ng mundo ang mga mananampalataya na walang kapintasan sa kanilang mga pag-uugali, mas nagiging kapanipaniwala ang kapangyarihan ng mensahe ng Ebanghelyo. Kasi mas napapatingkad yung Ebanghelyo kapag tayo ay may integridad. So, ano yung makita nating hamon dito? Show that the gospel is the message of righteousness by living a life that is marked by integrity, justice, and obedience to God. Ipakita natin na ang Ebanghelyo ay mensahe ng katuwiran sa pamamagitan ng tayo mismo, yung buhay natin, ay namamarkahan ng wala tayong kapintasan, at meron tayong hustisya at sumusunod lamang tayo sa Diyos. Magkaroon nawa tayo ng integrity sa pang-araw-araw nating dealings, sa trabaho, sa ating negosyo, o sa simpleng mga pakikitungo natin sa kapitbahay. Ipakita mo ang iyong salita ay kapareho ng iyong ginagawa. Merong walang disconnect sa sinasabi mo at pinapaniwalaan mo dun sa iyong ginagawa. Kasi kapag tapat tayo sa salita at gawa, nakikita ng mundo ng Ebanghelyong ating pinangahawakan ay tunay na mensahe ng katwiran. I-uphold din natin yung justice. Huwag tayong maging biased or unfair. Ang makatarungan na pakikitungo sa lahat, mayaman man o mahirap, kaibigan man o kaaway, ito ay patotoo na ang Ebanghelyo ay hindi unjust, kundi mensahe na mayroong patas at makatarungang mensahe. Sapagkat, alam niyo, yung mensahe ng Ebanghelyo, punong-puno ito ng katwiran. At dito lamang makikita actually na naging makatarungan ang Diyos sa pagpapawalang sala sa isang makasalanang katulad natin. Bakit? Kasi it would be unjust for God to just forgive you, to acquit you in the sin that you really have done. That is really the injustice sa part ng Diyos. Kaya naman upang tayo ay mapawalang sala, ay may nagbayad ng ating sentensya. At yun ang pinapakita ng ating Ebanghelyo. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang siya ang mamatay para sa atin.
Sinalo niyang lahat yung parusa, yung puot ng Diyos sa ating mga kasalanan nung si Kristo ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. At dahil doon, nasatisfy yung demand ng kanyang hustisya laban sa atin. Kaya naman, binuhay niyang muli si Kristo pagkatapos ng 3 araw. At tayong naniniwala sa Kanya ay napawalang sala dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya sa Ebanghelyo, doon makikita that there is no injustice in God. He forgave you. He forgave you with a cost because that is yun yung hinihiling ng Kanyang yung Kanyang justice. But He satisfied it by sending Christ on our behalf. There's no injustice. Ang mensahe ng Ebanghelyo, ito ang pinaka-righteous na mensahe. Kaya walang anumang injustice dito sa Ebanghelyo natin. Pero may warning. Sa sino mang hindi naniniwala kay Kristo ay magiging matuwid pa rin ang Diyos in sending His wrath, His just punishment para sa mga makasalanan. Ibubulid sila sa impyerno at hindi yun pwedeng iakusa sa Diyos na unjust. That is yun ang kaparusahan talaga ng mga makasalanan. Naging patas ang Diyos sa lahat. Lahat ay nakarinig ng Ebanghelyo. Kaya kung wala ka pa kay Kristo, ay lumapit ka sa Kanya. Umapila ka sa korte ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo bilang siya yung ating defense attorney. Kumbaga, Panginoon, sa ganang akin, ako ay nasasakdal at ako ay dapat naparusahan. Pero umaapila ako sa iyong bugtong na anak na siyang sinugo mo at itong ginawa niya lamang ang paraan para ako'y mapawalang sala. Humingi ka ng tawad at magtiwala ka kay Kristo, ito lang ang tanging paraan. Sa ating mga miyembro sa iglesyang ito, ugaliin nating sundin ang kalooban ng Diyos. Nawa ay makita ng mundo na tayo ay masunurin bilang pagpapasalamat sa ginawa ng Diyos sa atin na isinugo si Jesucristo para sa ating lahat. Ito yung pinakadakilang pagsunod sa kasaysayan. Kasi sinunod ni Kristo ang kalooban ng Ama na siya ay pumarito para ibigay ang buhay para sa kanyang bayan. Kaya ang appropriate response ay obedience to the commands of God, knowing that we have been accepted by God. We are not going to obey God just to please Him. Although yun yung goal, to please God, but not to the point na ma-earn natin yung favor niya. Because we have already gained the favor of God when God showed us and gave us His Son. At siya ay pinanampalatayanan natin, naligtas tayo, nahango sa matinding kapahamakan. And that is a great favor na meron tayo mula sa Diyos. And because of that, we obey God. Not grudgingly, hindi yung hinahatak natin yung ating mga paa sa paglilingkod, kundi tayo'y maligayang sumusunod sa Diyos. Dahil alam natin, kailanman, wala na makakapag-displease sa Diyos na makakapag-alis sa atin mula sa Kanya, kundi God is pleased with us in seeing the righteousness of Christ in us. Pag tinignan niya tayo, nakikita niya, Christ died for these people. Christ died for us. At nakikita niya yung katuwiran ni Jesucristo. Alam niya, si William Wilberforce, naniwala siyang tinawag siya ng Diyos para i-abolish ang slavery at yung slave trade nung panahon niya. Alam niyo, his opponents accused him of being naive, impractical, and even unpatriotic. Kasi ito yung kalakaran talaga nung panahon na yon. At ang dinideliver na mga slave, hindi naman mula sa locals nila sa England, kundi dinideliver mula sa Africa. Kumbaga, to have a slave is to be patriotic nung panahon na yon. That's why ang bintang sa kanya is not being patriotic, yet none could prove fault in his integrity or selfish ambition. Walang maibintang sa kanya. His life was consistent with his message. Alam niyo, nangyari after decades of perseverance, the British Parliament abolished the slave trade noong 1807
And then eventually, slavery itself ay na-abolish noong 1833, and that is the very year na siya ay namatay. Nung siya ay mamamatay na, doon na-abolish ang slave trade. You see, the gospel's righteousness transforms society, and its power becomes most visible when God's people live in integrity and justice. You see, iakma lang natin yung ating buhay sa ebanghelyo. Hindi natin gagawing mas makapangyarihan na ebanghelyo, pero nagiging mas may liwanag ito sa ibang tao. At mas magiging kapanipaniwala dahil it bears on our life. And it is being appealing sa mga nagsiseryosong maghanap ng pagbabago. You see, as a conclusion, when Christians live with integrity, justice, and obedience to God, the world's accusations lose their power and the gospel shines as the message of righteousness. Tayo manalangin. Lord, we are grateful for this message. Help us to be righteous. By following the footsteps of our Lord Jesus Christ. We know we cannot attain this in this life. Pero yung holiness, ito yung maging goal namin sa buhay na ito. After all, gusto mo na kami maging banal. At sinabi mo nga ay maging banal kami kung papaanong ang tumawag sa amin ay banal. Kaya nawa ay asamin namin ito. At tulungan mo kami na mamuhay para dito. Tulungan mo kami laging tumingin kay Kristo. Sapagkat kung sa amin lang, lagi kaming madadapa. And we will be far from you kung hindi kami titingin kay Kristo. Tulungan mo kami to always go back to Him. At nawa ay mabawasan yung mga kasalanan that entangles us. At nawa ay masumpungan mo kami sa inyong pagbabalik. Masumpungan nyo kaming nagtatapat sa inyo. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.